Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase So the guys, night. good morning mga kakugi. Another blessing. Another day, another blessing. Andito tayo ngayon sa San Emilio at grabe ang ulan dito. Oh, lakas ng ulan mga kakugi, tingnan nyo. Tayo San Remeo mga kakugi, ang lakas ng ulan. Kawawa yung mga youth. Kawawa yung mga nag-summer camp. Tingnan nyo naman yan guys, oh. Grabe yun na. Almost zero visibility. Grabe. Kayo dyan mga kakugi, sa inyo, stay safe kayo palagi. Pag nagbiyahe kayo, dahan-dahan lang talaga. Huwag magmadali. Tulad dito, grabe yung ulan mga kakugi. Zero, almost zero visibility. Guys, kain muna tayo. Ano to? Pananghalian namin guys, mga kakugi. So, ulan-ulan pa, wala tayong malakad na masyado, kaya buhos natin sa pagkain. Ito yung pagkain namin guys. Yung sa akin, ito lang. Halang-halang, beans, saka sabaw. May antip, kafe tepin, yan. Marami yung sudan. Ato. May antip. Oh, imog rin na. Kaon na, mga kugi. That's it. Di ko dagat? Mana ni boy? Ini. Hello guys, good morning. Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing. Guys, sa wakas nagpakita rin ang haring araw. Guys, kahapon talagang wala kaming nagawa. Lublob lang kami sa kwarto, tsaka kape-kape sa mga coffee shop dito sa Bugo. Ngayon, eto na, natuloy na rin ang ating farm visit na gagawin. Andito tayo ngayon guys sa Sitio Garahe, Barangay Antipolo, Medellin, Cebu, sa Tyrell Game Fowls. Yan. So guys, of course kasama natin ngayon Prantit Boy. How are you, Prantit Boy? Ang adlaw mga kakugi, kira. Okay na Prantit Boy. Medyo kuana ka lang kapoy ba kay ang biyahe lagyo kayo. Layo ang biyahe kaman. Bakit panahon? Batin panahon niya, pero at least
farm visit ni karon. Tanatag mga bagong facilities, Yan. mga pamaagi Bagong sa lugar, bagong kaibigan. pagpamanok ni sa Tyrell. Yun. Tanaw ta silang manok. Correct. And of course, si Manong Tipin. Morning. Okay, good morning. Dito kami sa ano? Sa malawak. Nakalupain ni Sir. Oh. Yun. Tsaka guys, si Boss. Boss ano saan pagbasa, Boss Jongi? Jungi. Oh, Boss Jongi Hadrake. Yun, Boss. Salamat sa kayo, Boss, kay napag-unlakan mo itong ano namin. Itong pagbisita namin. Hindi ka busy ngayon. Oo, buti lang na na libre ako ngayon. Oo. Supposedly mga kakugi, kahapon pa sana ito gagawin namin, itong farm visit. Buong araw hanggang gabi, hanggang magdamag ang ulan. Grabe talaga. Tapos kanina wala magwana. Wala. Pero kanina lang to nilagay balik ulit lahat ng manok kasi Lahat ng manok. umabot na nito yung tubig eh. Kinuha lahat. Nilagay ulit to kahit saan nilang nilagay. Tinali kahit saan. Wala na yung tubig, umabot na dito. So grabe. Tubig? Oo. Baha. Oh, ngayon na to, binalik lahat. Oh. Mamaya guys, mag-ikot-ikot tayo. Pakita namin sa inyo kung gaano kalawak yung area. Tsaka hindi mo talaga guys na hanggang dito ba aabot yung mataas na tubig. Yun kagrabe ang ulan kahapon mga kakugi. Kaya umpisahan na natin mag-ikot. Let's go. Ha? Okay. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we
Guys, kakausapin natin ngayon si Boss Jongy dito regarding sa kanyang munting backyard. Guys, backyard kasi hindi pa fully operational. Boss, matanong ko boss, gaano kalaki itong area natin? 1 hectare. 1 hectare, pero ang na-develop mo mga ilang plant? Na less than 5,000? Ano. No? Parang ganun. Kanina guys, naipakita natin yung buong area. So, paunti-unti nang parami yung mga tipis. By the way, Boss Jongy, saan mo nabili itong mga tipis mo? Fiber tipis? Sa Toledo, sir, nakalimutan ko yung pangalan. Sa Toledo? Napin ko lang para... Free delivery? Ito si... Magkano kayang niyan? Per piece? Pag delivery? 650. Free delivery? 650? Free delivery? Nag-order ako ng 50 pieces. Tapos free delivery na? Free delivery. Yun, sa lahat ng mga nagtatanong regarding sa mga fiber cement na mga tipis, 650 ang presyo. Nabili ni Boss sa Toledo. Toledo, Dola. Pero doon Mas layo ang Mandawi. Kung dito dadaan sa San Remio, no. So sa Toledo 650 free delivery na dito, boss. Pagpunta dito. So yun, pero may minimum na number of 50 minimum. 50 daw ang minimum mga kakugi. So sa lahat ng mga kakugi natin diyan na nagtatanong kung saan makabili ng fiber cement na tipis, sa Toledo nabili ni boss, nakalimutan lang niya yung pangalan. So anong pangalan ng ano kasi 0526 lang kasi pangalan niya sa 0526. FRL ito. Yun. Ito siya. Yun ang niya, Facebook. 0526 ang kanyang page. Mga taga Medellin. Gusto mo kuha. Sa lahat ng mga taga Bugo, taga Daan Bantayan, taga Medellin, taga San Remio, basta dito sa norte, yun ang pinakamalapit dito sa inyo na nagbebenta. Kasi yung sa amin mga kakugi, doon namin nakuha yun sa may sa may bandang Mandawi City, Cebu City, Talamban, tapos Mandawi. So kay Boss Jody Chongsi. Yan. Boss, sa nakikita ko dito, boss, lahat ng mga tipis na nandito, may mga laman yan? Lahat. Lahat? Lahat na. So mga more or less, boss, ilang nakako dito kaya? Nasa lang, 100. Nasa mga 100. Pero may breeding ka? Sa ngayon wala pa, naghahanda pa para sa early bird. Pero kasi guys, natanong natin 'yan kung may breeding si boss kasi nung nagpunta kami sa Luzon, sa Isabela, bandang Isabela, walang masyadong nagbi-breed doon. Namimili sila doon ng mga manok from Cebu, from Negros. Tapos dito si boss, ongoing yung breeding every year, every season may breeding talaga. So ngayon, naghahanda ka na para sa early bird. Yan. Ano-ano bang mga materyales ang ginagamit natin ngayon, boss, dito sa Tyrrell Game Fowl? Ang ko talaga dito, yung bread and butter ko talaga ito, yung gray ko, yung Gray? Jet Hatch Gray. Saan ka? Jet Hatch? Jet Hatch Gray. Jet Hatch Gray. Galing kay Ryan Lopez. Kay Ryan Lopez? Sa Bacolod. Tapos yun ang mga kinocross-cross mo. Cross, tapos pinupure din. Pinupure din ang gray. Maliban sa gray, may nakita ko doon kanawayon, mga bago to, yung mga kanawayon, yung kay AK-47. Oy, Alvin Kwan. Bago pa lang, last year ko pa lang kasi na breed. So naparami mo to, boss? Sa ngayon, hindi ko muna. Subukan ko muna. Subukan mo na. Kung bago ko paramihin. So tapos maliban sa mga grays natin, itong mga pula na nakikita namin, anong mga bloodline ito? Meron tayong white-legged sweaters. White-legged J. sweaters. Biason. Kay NJ Biason. Tapos celebrity jet sweater. Kay Jet pa rin. Kay Ryan Lopez pa rin galing. Tapos meron din akong kay Boots na sa Bacolod pa rin yung mga jet hatch niya. Jet hatch na niya. So, ito mga bagong harvest na nandito sa banda rito. Dito. Mga bagong harvest. Mula dito papunta doon. So, nagbebenta ka rin, boss? May mga for sharing kayo dito. Nagbebenta. So, guys, pero sa tingin ko, boss, lahat ba dito binebenta or testingan pa yung iba? Yung mga not for sale, yun yung mga bagong cross. Pero yung mga nasubukan na sa pit, pwede na i-share. Saka ito, boss, matanong ko sa Tyrrell Game Fowl na manukan mo dito.
ano ba yung pinaka-signature line mo? Yung gray. Yung gray talaga. Yung gray. So, yun. Guys, Tyrell Game Foul. Yun lang ba yung pangalan ng ano mo? Tyrell Game Foul? Yun ano? Dito sa Sitio Garaje, Barangay Antipolo. Antipolo sa Midillion, Cebu, guys. Nako, guys, pag mapunta kayo dito, malawak ang area, hayahay kayo, no? Maaliwalas ang hangin kasi wala mang nakatabon ba, no? So walang hindi na harangan yung hangin dito, tapos malapit lang yung dagat. So, kung nakikita nyo sana natin sa drone shot natin, yan, may dagat na sa unahan. Kaya isang potential ito, guys, na lalaki na farm itong Tyrell. Tapos nasubukan nila yung yung gray hatch, isa sa mga winning line nila dito. Yun. Boss. Paano nagsimula ang isang Tyrell Game Farm? Nagsimula to 2020. Buy and sell lang muna ako ng mga manok. Dadalhin ko sa Cebu, bibiliin ko dito ng tig 1 to 1.5 ganyan. Benta ko sa Cebu ng tig 1.5. Okay O ganun, tapos minsan isang linggo makakadala ako ng 5, 10 ganyan. So, nakokolekta ko yung mga ng pera, tapos hanggang sa nasubukan ko nang mag-breed talaga ng bumili ng materials muna dito sa sa local muna sa Midillion. Tapos hanggang sa nag-breed, natuto, tapos unang breeding ko mga 50 yata na pieces na yung mga sisyo kasi hindi ko pa alam paano walang alam, nasa brooder lang inaarawan ganyan, tapos pangalawa ganun din hanggang sa natuto hanggang 4 years ito na hanggang sa na talaga tiyaga lang. Ganyan talaga pag mag-start tayo mga kakugi. Buy and sell yan siya sa una, ngayon nag-breed na talaga siya. Katulad din ng kaibigan natin, si Boss Jojo Saso. Si Boss Jojo, Nag-umpisa din sa ganun buy and din sell. si Boss Jojo, ganun din si Boss Jojo. Nag-umpisa sa buy and sell, din natuto. Ngayon, Natuto, master breeder na. Master breeder na. Nakaka-proud din, boss. Ang importante lang is dapat open-minded ka for new ideas na makibagaw pamaraan sa pagmamanok. Kaya isa kwanto sa mga vlog namin mga kakugi, isa sa gusto namin yung makita natin ba sa mga kasabong natin, mga bago, mga nagsimula pa, makita nila kung mga bagong facilities, Tama. yung mga bagong pamaagi ba, pamaraan, paano nila ginawa, paano sila nagsugod ba? Nagsimula sila. At saka, isa sa pinaka-importante, bagong kakugi ang na-meet natin. Dahil sa pagmamanok, nakarating tayo dito. Marami tayong kaibigan sa kuan ba sa Libok, Pilipinas. Parami na ng parami. So dahil Tagalog. Boss, matanong ko lang, Boss Joji, yung pagmanok ba, ano ba yun? Passion mo talaga or may naka-inspire lang sa'yo nga magmanok? Sa una, talaga, hindi ko talaga ito matatawag na passion o ganyan. Kasi nakakita lang kasi ako ng video noon na may pera talaga sa pagbebenta ng manok. Pero subukan ko kaya, parang ganun. Tapos yung ko din, shoutout pala sa yung tawag ugangan ba? O Jerry. Binan. Jerry Gunuran. Siya yung nagturo sa akin sa manok. Ganyan. Tapos doon ako natuto paano pumili ng manok, ganyan, paano mag-alaga ng mga sisiyo. Tapos hanggang sa nakita ko yung may pera talaga, tapos hanggang sa napamahal na rin, naging passion na rin siya hanggang. So ay ko boss as a start, talagang hindi mo na passion na yung pagmamanok. Nakita mo is isang parang form of business investment. Parang ganun, no? Hanggang dumating ang panahon na talagang nagiging passion mo na ang pagmamanok. Parang ang system ng pagmamanok pumasok na sa katawan mo. Kasi dati kahit gaano kagwapo, benta yan. Wala ako pakialam dati. Ang ngayon parang nasasayangan ako, pero pag may pupunta dito mapili, wala ako magawa. Pero yung dati kasi wala akong pagmamahal talaga sa manok, hindi talaga yung kapit sa akin na oy gwapo yan, wag mo natin benta. Parang ganyan. Parang may hold pa ako nun. Ngayon wala. Ngayon may hold na. Dati wala akong hold sa kahit gaano kaganda yung manok. Kahit gaano kaganda. Basta sa iyo, pag may
may puputang buyer, benta lahat. Oh, ganun. Ganun. Pero ngayon, ganun naman pa rin pag ano. Pero at least, paunti-unti nang nabubuo yung pagmamahal mo sa manok. Oo. Minsan kasi guys, kung negosyo lang ang ating iisipin sa pagmamanok ba, kadalasan hindi na tayo nasasaktan pag may madisgrasya. Oo. Tapos ano lang, parang yung sa atin ba na okay lang yan kasi breeding lang ng breeding. Walang problema yan. Ang importante may maibenta. Tapos kahit magkasakit-sakitin yung mga manok mo, wala ka, hindi mo na. Ang importante sa iyo na may buyer, ma-release kahit may sipon, ganyan. So, yun ang umpisa kay boss kasi isang ano ba, nakikita na yung pagmamanok as a form of business investment. So, ito boss, nabanggit natin na yung plano mo talaga is for business lang. Magkano ba ang nagiging puhunan mo sa pag-umpisa nitong pagmamanok? Sa pag-umpisa siguro ano lang, mga 5,000. 5,000 lang. Yung kanina sabi mo na bumibili-bili ka lang buy and sell. Tapos yung may kita na iniipon mo yun. Kita. Iniipon, oo. Hanggang nakabili ka ng pang-material na talaga. Dito lang muna sa local Bidilian. Dito lang sa Bidilian, local. Bibili lang naman yung materials dito dati, 4,000 ganyan. So hanggang sa nakapag-isa ganyan. Yun. So, guys, negosyo. Yung tubo na kinita, inipon ni boss. Tapos, ang ginawa, nagbili ng materyales. Nung makabili na ng materyales, nandun na ang breeding. Nag-breeding tapos, yun. Napamahal na ang pagmamanok. So, sabi, magbe-breed na ako. Parang na-in love na ako sa pagmamanok. Kanyang gawan ko na ng bahay to. Yun na, pumasok, di ba? So, gawan ko ng bahay to na hindi mainitan. Dati, yung gamit natin siguro, yung mga rubber tipis lang. Kasi yun ang madaling nabibili guys ba, yung mga rubber tipis. Kadalasan, pag nag-umpisa ng pagmamanok, rubber tipis ang talaga, no? Ginagamit. Ngayon lang kasi ito nauso itong mga ganito. Fiber, no? Tapos dati, yung mga simento, talaga, yung mga cement. Ang bibigat, ang lalaki, hindi mo malipat-lipat. Ngayon, ilang piraso tong fiber tipis na napagawa? Nasa 50 pa lang. 50 pa lang. Palagay natin sa 600, 30,000 na yan. No? Kung sa 600, 30,000. 5,000 plus 30,000, 35,000 na yan. Tapos, ito, mga facilities guys. Mayroon siyang ginawa ngayong gradas, no? Paunti-unti, hindi pa tapos to. Kasi bunuhan pa to, no? So, yan. Tapos, may nakatira dito sa loob ng tauhan mo. Yun. Ay, dalawa. Kumuha na ng tao dito mo si boss. Ilang tao mo dito boss? Dalawa. Magkano ang sahod dito boss? Ano po, 7,000. Tag 7,000 kada isa. Libre sa bigas, ganyan. Libre. Yun. So tingnan nyo guys. Business investment lang, 5,000 nag-umpisa. Tapos bumili ng materyales, nag-breeding, naparami, nag-additional investment. Ito, hindi mo na binakuran to? Binakuran. Binakuran doon sa harap lang. Yung sa harap lang, dito. Yun. Guys, ngayon, sa isang taon, last year, hanggang ngayon na year, boss, this year, ilang sisiyo na ba ang na-produce mo? Last year, na-produce ko, may partner pa kasi ako nung dati, last year. Hindi ko pa to solo. Na-produce namin, 400 yata. 400 na mga sisiyo. Halo-halo na yan. Pullets, babae at lalaki. Okay. Yung mga na-distribute mo niyan, mga nabenta? Mga 200. Mga 200. So, at least may umpisa na ng kumita. No? So, ngayong this year, ilan ang na-produce mo? Ang na-produce ko ngayon, nasa mga 500. 500? Galing guys ha, dami. Sa pag-breeding mo last year baka nagsugod? Ang sales, kamusta man? Okay lang, bawi-bawi or ginansya gamay or ginansya gid kay mo naman nag-sustain naman diri sa manukan. Wala naman koy gasto diri nga. Wala na from the pocket. Wala na. Tignan nyo mga kakugi, yan ang sabi namin. Yun, na may pera sa pagmamanok. Tapos Natin. Sige, ano sabi? Sige, anong sasabi? kita nyo mga kakugi, nag-start na siya sa maliit na puhunan. Tapos ang ginawa niya, pa-roll-roll lang ba? Tapos pagkatapos ng mga facilities niya, ginawa niya yung mga gastos dito sa manukan,
ang manok na lang magasto sa manok ba. Sa sarili. Pila ra yang kuan puhunan buy and sell ra siya hantod nakaipon. Palit siya ganang materialis. Ana. Breed siya atong iyang sample trayo yang napalit, breed niya yang trayo baligya, ginansya palit na sa kuan. Hantod na porma jud ba. Kanang Correct. sa mga kakugi nato na gusto sad mag-start kanang usa sa Cebu sa atong kuan ba. Mahimong inspirasyon. Mahimong inspirasyon ba nga. Makaya ra jud nato. Within 3 to 4 years in time na sa tay atong manukan. Bawi na. Kaya kitang tanan nangandoy man ta na. Diba? Correct. Saka continuous pa yung expenses dito. Boss, no? Kasi from time to time, dagdag ka ng mga facility. flying pens, kanyan, Tapos yung breeding sahod. pens, tapos Sahod yung nila sahod ng buwan-buwan. mga tauhan, 14,000 ko na. Palagay na lang natin, 20,000 siguro yan, monthly, sa tao lang. Kasi libre bigas pa. Tapos, pagpunta ka dito, bigay pa ka bonus. No, bunot pa, no? Ano talaga yung ano ko sa kanila, bawat benta may 500 pesos sila sa per head. Yun. Since naano naman ang yung bintahan, boss, magkano ba ang presyo natin dito pag ano bang bintahan mo dito? May day old, kakirels? Meron akong day old kakirels. Minsan nagbebenta akong day old. Magkano na sa day old? Sa day old 350 po. 350. So wala manipili ay. Wala. Pag laki, lahos, redas tanan. Tapos pag kakirels, Pag kakirels yung mga 3 months, 3 months to 4 months minsan kung straight, minsan binebenta ko 5,000 ganyan. 5,000. Pag pullets naman, baby pullets, Baby pullets mga 3,000. 3,000. So at least, ano, so sa lahat na na-produce nyo ngayon sa taon na ito, mga 500, ilan na lang natira dyan? Nasa ano na lang to. 200 pa yata dala na sa mga pullets. Dala sa pullets. Tapos ang yung mga naiban ani, yung mga nakuha dito, yung mga reject, yung iba na benta. Yan, yung iba na disgrasya. Disgrasya. Yung ano. Minsan kasi pag nagkasipon yan, patay na. Kaling na. Kaling na. Kaling na Pag agad. natamaan na sipon. Kasi mas lalaki yung expenses natin pag magkagamutin pa natin. Saka Tet, di ba maganda sa mga manok yung hindi dumaan ng sakit? Maganda talaga yung di dumaan sa sakit pero di yun na nato malikayan mga kakugi nga nadyo na isip o natural man na kay tungod sa atong klima karon na mag-usab-usab anang importante lang para lang nako importante kompleto lang siya og bakuna ya tagahuman na to kuan breeding disinfecta para sa sunod kay mura sad na akong naibaw-an sa kanang makita nako sa mga dagkong breeder ba nga niagi na. Tapos yung mga nabisita natin. Ito mga nabisita na mo, tanaw mi sa ilang facilities, mga katudeng nananaw sa atong mga vlog. Anak, tanaw lang gud kuha tag ideas ba nga unsay i-play nga naon dito nila. Anak raman mi. Hinahinay lang ba at least taga-adlaw nag-abanti ta. Yun. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Boss, mayong udto. Say pangalan to, boss? Joel Abistros. Joel Abistros. Abistros. Unsay imong kuan papel diri sa farm? Papel na ko diri sa piso sa kulay Unsay papel mo diri sa farm? sa adto ko sa piso. Dito ka. Oo. Sa ranging, Ring paglawog, laog. bantay, tanaw. Oh, Iyon. Sa tingan, Joel Abistros po. Joel. Oh, salamat kayo boss ha. Kani airbender. Yo. Tet. Tet. Tanawa na yung last airbender rin. Si pangano boss? Joseph Rosales. Joseph Rosales. Osales. Oo. Unsay imong posisyon diri sa farm boss? Hiniktan. Sa mga hiniktan ka. Ikay tigpato ka, tigpainom ana. Tan-aw nimo wala bay kuan. Wala. Wala ba may nagsipon ana. Doko kuno boss. Unsa may birtod ng imong ulo boss nga? Last minute. Last airbender. Unsa may gitudloan niya? Ako alang. Kumusta naman diri boss? Mayra Okay ra. si Boss Jongi, Mayra nga kan? Mayra, okay ra. May problema. May problema. Mga minyo na mo boss? Ang inyong asawa na ra diri. Asawa ko to sa Manila. Tapos Manila.
Yo, ulitaw di karon. O i-shout out mo sawa. Singan si masawa. Sa taot dia sa asawa ko kang Marina Bistros. Ah, Marina. Oh, Yun. Asa lapit sa Manila siya? namto sa Makati to sa unang trabaho. Makati. Oo, mayo. Ikaw boss, minyo saga. Single. Ha? Single. Single ka. Oh. Shout out sa tanang mga dalaga diha. Shout out sa mga group shot sa mga sabong. Yun. Siya. Joel. Joel no? Oh. Mo ni ang inyohang ranging. So dire ka nakatuka sa mga piso. Ya sa nasa range. So mo ni inyong range dire day. Gamay na lang ning nahabilin dara. Bang, may na nang kuan na ba? Mga salin-salin sa mga kanang mga dugay na piso. Sa una daghan kini sa una. Daghan Itong niya kay first batch ani pila to ka buok. nato sa 54, 56 pinaka kuan. Ang kanang nahigdan. Oh, nagtan. Nahigdan nya nahurot ang pagkahalin. Oh, halin na. Okay kayo. Oh, kuan man. Tingnan nyo guys yung ito yung ano facility maabli ni. Oh, dali ra man kay halin yung Kadro day sud. pagkuan. Dito lang pala pasok guys oh. Let's Naundang ka na kong mawer no kay di man gila pwede di gila ko. Wiro ko kita sila batan. kay ko ano yun? Kaya ko ani. Balik kay mo labon no. Tingnan nyo guys. Ang linis dito sa loob oh. Kung makikita nyo. Kahit maulan-ulan dito, pero si Boss Joel, siya ang in charge ito, minamawer talaga niya. Tapos ito, nilagyan talaga ng barn mga kakugi para may mapasilungan yung mga manok. Yan, yung iba nandun guys oh, sa ilalim ng puno ng bayabas. Hindi siya baligyan piso. Daghani oy. Okay, mabalik yan mapachag piso no? Oh, may palit 50 ka buok, sinta. Ayan, tingnan nyo guys oh. Wala na ma. Sige ka ron. Mag-disinfect pa mo, kasama mo mag-disinfect, iguan na 101. Yan, pwede mag ano dyan, dadapo dyan yung mga sisiw, yung mga kakirils, mga pullets dyan, dapo dyan. Pwede rin dito, so hindi na maulanan, hindi na mainitan. Tapos dito, ang laki ng ikot-ikutan nila guys oh. Tapos doon sa kabila, Mga babae na nasa doon sa kabila mga babae, dito mga lalaki. Yun, siniparit pala nila guys. Ilang months bago isiparit? higot. Dili, isiparit ang bayig laki. Inig abot ko sa kabuan. Inig butang na diri. Ay. Inig pugad. Dili sa mua, diretso mua diri sir. Piso pa, diretso na. Oh, diretso. Gikan sa incubator, Pag piso dito, hmm, tulok adlaw lang dito sa kuan. balay, sa Balay. incubator, dalon na diri. Diretso na diri. Oh, okay ra kayo. Wa may suga-suga. Way suga-suga, diretso-diretso ra. Oh. Yeah, so far wala yung mga mananap diri nga mga predators, mga piso. Wa man Sama kay sa halo, sawa. wa man kay kuan man. Limpyo mo gini siya. Karon lang ni naabtan nimo wa ma limpyo. Okay, 101 man good no. Hmm. Maayo. Di man ni Dili libon. oh di gyud makalibo ni kay kada lihok na mo diri bawer. Mawer ra yun. Kung magpatuka bawer, kung magkaon mawer. Palitan lang gasolina. Oh. Di kana no may problema mo nga mo. Oo, pag ingon gasolina ra yun. Mga tanap man ang usay snack niyo diha. Oh. Waay dahan ako. Oo. Naraman sa dool ilahan no. Kana siya lipay mo na sa mga kay di ang iyang pagporbyos kaginansya mo siya kini ginansya naman lang niya mga piso. Oo, kaya habilin sa. Tung una gyud burot man gyud. Ano kaya ang magiging mensahe mo sa mga magmamanok dyan or yung mga mag-uumpisa pa sa pagmamanok? Siguro tignan nyo lang kung yung market. Siguro kung gusto nyo yung business, tignan nyo muna kung ano yung pinaka-market na manok ngayon para makapagpuhunan kayo. Sa ngayon, kung ano yung mga nagtitrend na mga klase na palo, ganun yung mga piliin nyo muna. Bloodlines. O yung mga bloodlines. Piliin nyo yung ano yung trend para mabenta nyo kagad. Kasi Yun. Tama. Narinig nyo yung mensahe ni boss para sa mga gustong magmanokan dyan, yung mga beginners pa. So sabi niya, Lactod Storya is breed kung anong gusto ng mga tao, yung mga clients. Tsaka syempre may breeding ka rin boss kung ano yung gusto mo. pang fight. Yun. So yun guys,
Isang bagong kakugi ang na-meet natin dito sa Medellin. Sana dadami pa to. Kasi guys, talagang uupuan namin tong banda dito sa Luzon. Kasi by November, God willing, third week of November, may tentative date tayo sa November 15 or 22. Magkakaroon tayo ng Badang Norte. magkakaroon tayo ng Paderby sa Kakugi sa Norte ngayong Nobyembre. Ayun. Ito guys, parang kasi matagal ko ng plano talaga na magkaroon ng Paderby sa Norte, Paderby sa South, tapos pagdating ng year end, North versus South. Yun ang ano ko. Yun ang isa sa mga gusto kong magawa guys dito sa ating sa ating pag-ikot-ikot sa Kakugi. And aside from that, marami tayong mami-meet up. Itong pagmamanok kasi boss, parang showbiz din to eh. Oo. No? Ganyan. Halos lahat makakilala ba. So yun, Kaibigan ka agad. kaibigan agad. So, parihag frequency ba yung mga isang tawagan na para wavelength, parihag wavelength ba, Networking. ka-frequency. So yun guys, naka-shoutout boss. Oh, shout out pala sa mga kaibigan ko sila Vincent Mangabon, Frederick, at saka sa mga anak ko, si Tyrell tsaka si Thea. Yun. Saka shoutout Tsaka na sa asawa ko pala. Uy, dako yan ang dapat wag kalimutan si Mrs. Ang pangalan ni Mrs. Boss? Queenie. Queenie. So Queenie yun. Reyna ron. Nag-iisa lang yun. Huwag mong kalimutan yung Reyna. Batay tayo outside ko lang po. Dito tayo mag overnight sa Manukan. Shout out ko na lang din guys yung mga pinsan ko diyan, mga relatives ko diyan sa Leyte, sa Tabango, Leyte, Northern Leyte. Sa lahat ng mga nagiging kaibigan namin dito sa Bugo, sa Medellin, sa Bantayan, sa San Remigio. Shout out sa inyong lahat. Hindi ko kayo maisa-isa guys kasi pumasok na naman yung sakit ko na malimutin. Tiguang na, tiguang. So sa lahat ng gustong magpa-shoutout, shoutout sa inyo dyan, lalo na yung mga OFW, tsaka yung palaging nanonood sa atin, palaging present sa every uploads natin, sila Boss Glad Rilien, Glad Vincent Rilien, sila, basta marami pa dyan. So yun mga kakugi, hanggang dito na lang muna ang episode natin. Maraming salamat po sa panonood ninyo guys. Marami pa tayong bibisitahin dito sa bandang Norte, so abang-abangan nyo yan. Basta maganda ang panahon, meron kaming pera, kasi mahirap pag walang pera kasi malayo-layo to sa amin. ang gasolina lang patak na 4,000, no? So kasi malayo-layo man, hindi man magkatabi yung mga farms ito ba? Magkahiwalay. So 'yun, mga kakugi, tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dunay maani. Okay. Keep following Kakugi TV. Okay.